Madalas po, sa mga mensahe na maririnig natin, yung mga narrative na itong si Sara Duterte at si Bato de la Rosa, halos magkakatulad, parehong nagmamalinis, parehong akala mo talaga sila yung dapat ingalain. Pero ngayon lang yan, kasi noon, wala namang mga ganitong linyahan at ang mga litsugas na ito eh. 'Di ba? Lalo ngayon, ang daming okasyon, Pasko, bagong taon, abay na andyan at nagbibigay ng kanya-kanyang mensahe etong mga ulupong na ito, pero hindi naman bagay sa kanila. Ang pinatutungkulan kadalasan ng kanilang mga statement ay ang mga sarili nila. Kaya ayun, napapahiya tuloy kayo dahil nagiging katawa-tawa, eto totoo, nagiging katawa-tawa ang mga pahayag nyo po. Maigi pa nga siguro hindi na lang kayo magsalita. Kasi etong si Mr. Bato de la Rosa, ayan o, meron na namang interview at ang sabi niya, sana daw ngayong holiday season, Kapaskuhan at bagong taon, sana daw ang mga politicians ay ilagay in priority yung public interest. Ngayon daw na Kapaskuhan, ngayon daw na holiday season. Buwang, ano klaseng mensahe yan na ngayong holiday season sana daw ay ilagay ng mga politician ang prioridad nila sa public interest. So look who's talking, di ba? Obvious ba na sarili mo ang pinatutungkulan mo na baka, okay, na baka tuwing holiday season lang kayo nagkakaroon ng pagkakataon para kahit papano ay isipin yung interes ng publiko kaysa mga sarili ninyo. O ayan, ang hirap noon ng trabaho at kalagayan ngayon, Mr. Bato de la Rosa. Kasi todo kayod na to Todo kayod na po ito. Naglilibot sa napakaraming lugar para mangampanya na. Tapos sasabihin na mumulitika ang mga kalaban nila. Matagal na pong nangangampanya etong si Bato dahil nagkalat na ang kanyang mga tarpaulin sa buong Pilipinas. Mantakin mo ang kakapal kasi ng mukha, no? Nakakasura tong mga ganitong klaseng tao. Katulad din po ni Sara Duterte, madalas nagbibigay na ng pahayag, mga positibong statement na hindi naman bagay sa kanila, 'di ba? Matapos kang mag-alburuto at sumabog sa galit, 'di ba? At magbanta. Ngayon naman, eto, pa-cute ang mga mensahe nyo, hindi po bagay. Eto, sabi niya, sabi nga ng mga kababayan natin, talaga ba na nagpakita etong si Bato ng concern sa welfare ng public ng ating mga kababayan? Naku, mukhang hindi. Dahil yun nga, obvious ba na ang pinagsisilbihan niyo po ay isang pamilya lang, ang mga Duterte, ang mga idolo niyo? Hindi mo talaga maubos ng isip kung bakit ganyan ang sitwasyon ni Bato Hindi na ba niya talaga kayang matubos o tubusin ang kaniyang kaluluwa dahil alam natin na isang lana talaga yun. Masaklap dahil yun nga yung sinasabi kong todo kayod, aligaga, desperado na itong mga statement na ganito ni Bato dahil nanganganib nga siya. Sabi nga dito, De La Rosa's re-election bid faces challenges. Malala yan, mahirap yan dahil akala nyo talaga maaayos pa. Yung tipong pa-cute kayo ng pa-cute, diba? Desperado kayo na makakuha ng simpatya sa publiko, pero habang kayo ay nagbibigay ng mga statement na ganito, lalo po kayong bumabagsak. Ano na ang nangyayari kay Sara Duterte? Lalong dumadaos-dos din po pababa ang kanyang trust and approval rating. Eto sabi, nasa bottom kasi etong si Bato de la Rosa sa mga surveys, kaya talagang wala na siyang pag-asa. So ganito na ang kanyang linyahan ngayon. Uulit-ulitin ko na hindi po bagay kasi sa inyo, Mr. Bato de la Rosa, ito. Siguro mas magandang gawin nyo, tumahimik na lang muna kayo. Baka mas makatulong pa. Good luck.